na matinag dahil sa mga batikos, lalo pang nanindigan ang alkalde ng Davao, Mayor Rodrigo Duterte, sa kanyang banta laban sa mga smuggler na bigas. Pero ang Commission on Human Rights hindi rin daw titigil sa pagpapaalala sa alkalde na dapat igalang ang karapatang pantao. Nakatutok si Marlon Palma na Hill ng GMA Davao. Ano ang gawin ko? Point out to me a law which says I cannot threaten the criminals. Shut up. I said, you have nothing between your gray ears, gray matter between your ears. Better stop. Ito ang nanggagalaiting sagot ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pahayag ni Human Rights Commissioner Eta Rosales na hindi raw magandang marinig ang isang mayor tulad ni Duterte na magbanta dahil may responsibilidad siya bilang pinuno ng lungsod. Sinabi kasi ni Duterte na kapag hindi raw tumigil ang mga smuggler sa Davao City, ipapatay raw niya ang mga ito. Sa gitna yan ng ulat na taga Davao City raw si David Tan na isa sa sinasabing utak sa rice smuggling. Ayon kay Duterte, para raw sa ang kanyang naging mga pahayag. Handa raw siyang makulong para sa mga ito. Kung magbabayad lang daw ng wasto ang rice dealers, wala naman daw talaga ang problema. I'm old. I have a few years to live. Sinabi ko, huwag kayo mag-smuggle dito. Papatayin ko talaga kayo. Hindi ako nabibiro. Hirit naman ni Duterte sa sinabi ni Secretary Herminio Coloma na huwag niyang ilagay sa kanyang kamay ang paggamit ng hustisya. That's not their problem, that's mine. If I take the law into my own hands and kill somebody, I'm going to answer for that. It's not their problem, actually. The problem is the customs and the smuggled rice. Si Rosales, hindi raw titigil sa pagpapaalala kay Duterte. Susulat daw siya sa alkalde para paalalahanan ito. Lalo't siya raw ang pinuno ng Peace and Order Council ng lungsod. I cannot shut up because that is my mandate. As a public servant, it is my mandate to, in fact, serve as a watchdog for, local government units and government officials to ensure that they abide by the rule of law. He might be sending the wrong signal. And instead of generating an environment of peace and order, he might even incite vigilantism. Sinuportahan naman ng rice traders sa Davao City ang kampanya kontra rice smuggling sa lungsod. Ang concern lang namin, dapat yung mga legalized na importation, pinapasok din konti para may support din sa insufficiency sa ating bigas. But how will they do that? That's up to the government to do it. Lisod yun yung kanana, more or less, katong mga importation documents man yun ang tanawon nato yung nana. Mula dito sa Davao City, Marlon Palmahil, nakatutok 24 oras.